Invest 99W, panibagong banta sa bansa. Patuloy na lumalakas at nabubuo sa dagat Pasipiko. Alamin ang direksyon at posibleng epekto nito sa ating bansa. Magandang araw Pilipinas, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather authorities sa bansa. Para sa real-time updates ng ating panahon, i-like, i-share at i-subscribe ang aming channel. Salamat sa inyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Sabado, March 28, 2026 na po tayo. Narito na ating update sa ating panahon. Isang area of disturbance weather ang kasalukuyang minomonitor ngayon ng Joint Typhoon Warning Center o JTWC sa bahagi ng Micronesia, silangan ng Mindanao. Ito ay tinatawag na Invest 99W, isang sistema na sinusuri pa lamang kung may potensyal na maging isang bagyo. Ang tanong ng marami, magiging bagyo ba ito? Sa ngayon, mababa ang tsansa na ito'y maging ganap na bagyo sa loob ng 24 oras. Ano ang mga dahilan? Bakit mababa ang tsansa na maging bagyo? Mahina ang sirkulasyon, kulang ang organized convection o ulap at thunderstorm, at hindi pabor ang environmental condition. Sa madaling salita, hindi pa buo ang sistema para lumakas at maging isang bagyo. Ang tanong kung papasok ba ito sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Napakaliit na posibilidad na ito ay pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ayon sa forecast track, posibleng manatili ito sa karagatang malayo sa ating bansa. At may sinyalis pa na hihina at tuluyang mawala o madissipate sa mga susunod na araw. Wala itong direktang epekto sa ating bansa. Ang mga pag-ulan na nararanasan natin ngayon ay dulot ng easterlies, localized thunderstorm at hindi po ito konektado sa Invest 99W sa mga nararanasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa kasalukuyan, mainit sa umaga hanggang sa tanghali, maulap naman sa bandang hapon. May biglaang ulan at thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi. Mga posibleng maapektuhan na lugar ay ang Metro Manila, Luzon areas, Visayas at Mindanao. At posibleng epekto nito ay flash flood at landslide, lalo na sa mga bulubunduking lugar. Mga kababayan, noong mga nakarang taon, marami ng invest system ang hindi naging bagyo. Tuluyang nawala sa dagat. Halimbawa, maraming invest sa Western Pacific ang nawala dahil sa dry air at nahihirapan mag-develop dahil sa wind shear naman. Kaya hindi lahat ng minomonitor ay nagiging bagyo at ang Invest 99W ay isa sa mga may napakababang tsansa na maging bagyo. Sa ganitong sitwasyon, mahalagang hindi tayo agad magpanik pero manatiling alerto at updated. Sa ngayon, malinaw na walang banta at walang direktang epekto sa ating bansa at posibleng mawala pa ang sistemang ito sa ilang darating na mga araw. Ang panahon ay pabago-bago kaya patuloy tayong mag-monitor. Sa kasalukuyan, ang lagay ng panahon sa buong bansa ay nasa ilalim pa rin ng epekto ng easterlies. Ito ay mainit at mahulmigmig na hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko na nagdadala ng ulap at thunderstorm. Sa Metro Manila at sa buong bansa, makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain shower o thunderstorm. Ibig sabihin, maaraw sa umaga hanggang sa tanghali at posible namang may biglaang pagbuhos ng ulan sa bandang hapon hanggang sa gabi. Posibleng epekto nito ay flash flood sa mga mabababang lugar at landslide sa mga bulubunduking lugar. Mga kababayan, ang pattern na ito ay typical kapag easterlies ang dominanteng weather system dito sa ating bansa. Sa umaga, mataas ang temperatura, mainit at malinsangan at sa bandang hapon naman, dahil sa init nagkakaroon ng localized thunderstorm, bigla ang pagbuo ng mga makakapal na ulap, kaya mapapansin ninyo, maaraw at bigla ang uulan, titigil at uulan uli. Ito ang tinatawag nating unstable weather condition. Para sa ating temperatura, na itala ang pinakamababang temperatura, 22.6 degrees Celsius, kaninang alas 5 ng umaga at pinakamataas naman ay 32.5 degrees Celsius, bandang alas 2 ng hapon. Ibig sabihin, mataas ang humidity, mas mainit ang pakiramdam o heat index, mas malaki ang chance ng thunderstorm formation. Para sa ating hangin at karagatan, extreme northern Luzon, ang hangin ay light to moderate winds mula east to southeast na may alon na 0.6 hanggang 1.8 metro ang taas. Sa natitirang bahagi ng bansa, ang hangin ay light to moderate winds mula northeast to east na may alon na 0.6 hanggang 1.8 metro ang taas. Safe pa rin sa mga maliliit na sasakyang pandagat, ngunit mag-ingat sa biglaang thunderstorm. At para sa ating astronomical info sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang alas 5:55 ng umaga at lulubog naman ito bandang alas 6:08
ng hapon. At para sa buod ng ating balita, easterlies ang umiiral sa buong bansa at maaraw sa umaga at ulan naman sa bandang hapon. Walang bagyong direktang nakakaapekto at posible ang flash flood at landslide na mararanasan sa ilang mga lugar at normal ngunit pabago-bago naman ang panahon. Sa ating Bible verse of the day mula sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Mga kababayan, tulad ng panahon na may kanya-kanyang oras, may araw at ulan, ganun din ang ating buhay. May mga pagsubok at may pagpapala sa bawat panahon. Tandaan natin na may layunin ang Diyos sa lahat ng nangyayari sa mundo. At yan po ang ating update sa panahon. Kung nagustuhan niyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa iyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel. Ito ang PNN, Panahon News Network. Laging maging handa sa anumang pagbabago ng panahon. Para sa susunod na ulat, please like, share, and subscribe na kayo para lagi kayong updated dito sa lagay ng panahon. At yan po ang ating balitang panahon. Hanggang sa muling ulat panahon.